Magandang araw sa lahat. Ako pala si Binibining Claire F. Tranquilan, ang huling tagapag-ulat sa Module 6. Ngayong araw ay tatalakayin natin ang Program Assessment. Ano nga ba ang Program Assessment? Sinasabing ang Program Assessment is a process of systematically collecting, analyzing, and using data to review the effectiveness and the efficiency of the programs. So dito, ito yung pamamaraan ng pagkuha, pag-analisa ng mga data nang sa ganun ay malaman kung ang programa nga ba ay naging epektibo o nakuha ba ang intended learning outcomes. In educational context, program evaluation or program assessment are used to identify the methods of improving the quality of higher education, giving feedback to the students, faculty, and administrators, and ensuring that the program, the curriculum, the department, and the institution are functioning as intended and producing desirable outcomes. Assessment in learning plays a crucial role in ensuring that the learners achieve the intended learning outcomes. Ito yung nagiging ebidensya kung meron nga bang natutunan ang isang mag-aaral at nakatutulong din ito sa parehong mag-aaral at guro sapagkat dito nalalaman kung ano nga ba ang mga estratehiya na dapat pang gamitin o ipa-improve nang sa ganun ay ma-improve pa ang pamamaraan ng learnings at teaching ng mga mag-aaral at ng guro. Teacher education curricula utilize multiple assessment methods in and of learning. Since assessment is used to determine the progress of learning or the formative and the mastery of learning or the summative, multiple ways of doing it is necessary. Hindi naman lingid sa ating kaalaman na may dalawang uri ang assessment. Una ay ang formative assessment kung saan ginagawa ito during the learning process to monitor progress and give feedback to the students. Pangalawa naman ay ang summative assessment kung saan ginagawa ito after instruction to measure mastery of competencies. In the Philippine context, new teacher education curricula requires students to undergo two key courses. First is the Assessment in Teaching 1, which focuses on the theories, principles, and the traditional tools of assessment. Second is the Assessment in Teaching 2, which introduces the authentic and technology-aided assessment strategies, emphasizing practical application and modern tools. According to the CHED Memorandum Order No. 75 Series of 2017, sinasabi dito na requires teacher education programs to offer Assessment in Learning 1 and 2 as a core subjects. These courses teach future teachers how to create and use assessment tools aligned with curriculum outcomes. So sinasabi na kinakailangan na ang mga guro sa inaharap ay equipped with the assessment tools, hindi lamang sa memorization but kinakailangan talagang mahasa yung critical thinking nila, yung kung paano ma-integrate yung real life situation or kinakailangan talagang authentic yung assessment nang sa ganun ay mas maging epektibo yung learning outcomes ng mga mag-aaral. In the new teacher education curricula, the desired learning outcomes, the contents, the teaching delivery, and the assessment should be constructively aligned and interacting in the PI model. Ang PI model ay napakahalaga sa larangan ng edukasyon at kurikulum, kung saan ang ibig sabihin ng PI ay P para sa planning, I for implementing, and E for evaluation, kung saan sa planning ay dito nakapaloob ang desired outcomes. So kinakailangan na nakasmart talaga yung layunin mo nang sa ganun ay magiging epektibo ang learning outcomes na gusto mo. Sa implementing naman, nakapaloob dito ang content at ang methods. So dito na isinasagawa yung mga gusto mong mga content at kung ano ang pamamaraan na gagawin mo sa yung pagtuturo. At ang evaluation naman ay nakapaloob dito yung assessment for learning and assessment of learning, kung saan dito mo malalaman kung may natutunan nga ba ang iyong mga mag-aaral sa iyong tinalakay or
sa tinuro mo sa klase. Sinasabing ang maayos na pagpaplano ay nagsisilbing gabay upang makamit ang inaasahang resulta ng pagkatuto. Sa bahagi ng implementasyon naman, ay ang plano ay nagkakaroon na ng buhay. Mahalaga ito upang masukat kung epektibo ba ang mga estratehiya at metodolohiyang ginamit ng isang guro. At sa ebaluasyon naman ay nagsisilbing salamin ng tagumpay o kakulangan ng buong proseso. Nakatutulong ito upang mapabuti pa ang mga sumusunod na pagtuturo ng isang guro. At dito lamang po nagtatapos ang ating talakayan. Naway mayroon kayong natutunan sa araw na ito. Salamat!